827. So, click yung login. Success po tayo mga kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay may ibabahagi na naman po ako sa inyo tungkol po sa TP-Link AAP1110 na naka-OC 200 na pwede ho natin gamitin as piso Wi-Fi voucher ho natin mga kaibigan na talagang less hassle at mumurahin lamang ho ito at kayang-kaya ho sa bulsa natin. Pero bago po yan mga kaibigan, gusto ko pong i-shoutout sa lahat po ng atin pong mga nagpa-member sa atin pong pa-shoutout. Sila po yung mga kaibigan natin na kung saan ay talagang nagstay ho sa atin pong community para po ay tumulong din po sa atin pong YouTube channel. So gusto ko pong i-shoutout mga kaibigan, yun pong atin pong kaibigan na si Orlando Abarrientos. Maraming salamat po kaibigan na nagstay ho kayo sa atin pong pa-shoutout kaibigan. Malaking tulong po ito sa video ho natin. At ganun din po mga kaibigan, gusto ko pong i-shoutout si Sir Darwin Luping. Maraming salamat sir sa pag-tune in ho natin sa membership ho natin sa pa-shoutout. Maraming salamat ho talaga. At ito din po mga kaibigan, gusto ko pong i-shoutout si Sir Rodrigo Tueco na kung saan ay nagpa-member din po siya sa atin pong pa-shoutout mga kaibigan. Maraming salamat ho talaga Sir Rodrigo Tueco sa pag-stay ho sa atin pong membership sa pa-shoutout ho natin. At ganun din po mga kaibigan, yun pong atin pong kaibigan na si Sir Carmelo Siblos. Maraming salamat po sir sa pag-stay ho sa atin pong membership at talaga pong nakakatulong po ang pag-stay ho ninyo sa atin pong YouTube channel. And ito pa mga kaibigan, gusto ko rin pong i-shoutout ang kaibigan natin na si Sir Arman Grapa. Maraming salamat po sir sa pag-join ho sa atin pong pa-shoutout. Again, malaking tulong ho talaga ang pag-stay ho ninyo at pagpa-member ho ninyo sa pa-shoutout ho natin mga kaibigan sa paglago ho ng atin pong YouTube channel. Ganun din po mga kaibigan si Sir Renan Tioy. Ito po mga kaibigan, si Sir Renan Tioy ay matagal na po itong naging member ho natin sa atin pong YouTube. Kung hindi ho ako nagkakamali, siya po yung nauna na naging member ho natin at hanggang ngayon ay meron pa din po siya, nagstay po siya sa atin pong YouTube mga kaibigan. Actually, yun pong ating pa-shoutout mga kaibigan is 99 pesos lamang po monthly at talagang napakamura lamang ho talaga mga kaibigan. Again mga kaibigan maraming salamat sa atin pong mga members sa pa-shoutout ho natin. Talagang malaking tulong ho ito sa akin pong YouTube channel. So mga kaibigan, ito po yung actual na setup natin sa OC200 mga kaibigan. Medyo makalat pero i-explain ko po mamaya yung diagram ho natin or yung illustration ho natin about po sa setup na ito. So nakita ho ninyo meron ho tayong dalawang access point. Ito po yung ginawa natin na antenna mga kaibigan para po sa atin mo hotspot voucher mga kaibigan. So dalawa po yung ginamit natin. Tapos mamaya ipapakita ko din po sa inyo kung paano siya i-set up or i-config. So ito yung OC200 natin at yung partner nito na binili ko din is TP-Link din siya na meron na po siyang PoE. So 8 port po ito. Yung 4 po na port dyan is pwede siya sa PoE. Ibig sabihin pwede natin itong gamitin na power supply dito po sa ating OC200. Kasi pag bibili ho kayo ng OC200, wala po itong kasaling power supply. So bibili pa kayo. Gaya ho nito na ginawa ko. So, meron po ako ditong 5 volts and 1 ampere lamang ang kailangan nito. Pero hindi po ito kasali kapag kayo po ay bibili ng OC200. So, kung meron po kayong ganitong switch, pwede na po nawala ito. Okay? So, lagay mo lang dito sa PoE. At the same time, pwede din naman po yan na tagusan ng internet. So, punta, dito mo ilalagay at magkakaroon nito ng supply. So, ang ginawa ko lang dito, kasi napansin ko mas madali po kasi siyang green light yung cloud, yung dito po na banda, mga kaibigan, yan po. So, ginawa ko lang is na-separate ko siya. So, yung disadvantage lang minsan, mga kaibigan, pag nag-brown out, pag na-off yung ating OC200, minsan, ito pong green na ito sa ibabaw, yan po ay cloud po yan. Ang nakalagay dyan is cloud. So, minsan, umaabot po ng ilang minuto bago siya bago po yan gagana. Kasi pag hindi po yan gagana, ibig sabihin hindi po siya naka-online dun sa system natin or dun po sa account natin. Hindi natin makikita yung access point natin. So, hindi natin siya magagamit. Pero pag ganito, ibig sabihin naka-online na po ito, may bigyan at pwede na po natin gamitin ito. Ito pong atin pong hotspot voucher ho natin, pwede na ho nating gamitin.
So ngayon, papakita ko sa inyo yun pong diagram or yung illustration ho nito para po ibahagi ko sa inyo kung saan po yung mga cable napunta. So saan po ito galing. Kasi dito, hindi ko masyadong ma-demo sa inyo kasi nga po makalat, di ba? Pero pinakita ko lamang po sa inyo yung actual na setup ko. Actually, ganito lamang po yung setup ko kasi nga po tutorial lamang po ito. So punta tayo sa diagram mga kaibigan. So ito na po yung diagram natin mga kaibigan. The illustration natin, ganito lamang po yung setup na nakita natin kanina. So again, dalawa pong access point na ito pong hotspot voucher natin, dalawang access point na pareho pong TP-Link AP1110. So, pwede din natin gamitin na TP-Link AP225, okay? So, lahat po yan ng mga kulay dyan, yan po ay mga cable mga kaibigan. Kahit po iba't ibang kulay po yan, pero mga cable po yan mga kaibigan ha. UTP cable po yan. So, nakita nyo naman po yung sa LAN, syempre, papunta yan sa switch natin. So, ito yung switch na ginamit ko. Ang kagandahan sa switch is naka-PoE din po ito mga kaibigan. Pwede siya gawin na power supply ng atin pong OC200. Pero yun nga, sa gaya ng sinabi ko kanina, mas ginamit ko yung yung power supply na meron ako, 5 volts. Actually, yung kanyang kailangan lang naman ng OC200 is 5 volts, 1 ampere. So, again, hindi po kasali maibigyan yun pong power supply kapag bumili ho kayo ng OC200. Pero, no problem, kasi nga po, pwede na po natin gamitin tong switch na to, na naka-PoE. Lagay mo lang dito, sa apat na po kasi yan, na port na yan, ay pwede mo gawing power supply ng iyong OC200. Okay? So, yun nga, ginawa ko lamang po, sineparate ko siya kasi napansin ko, mas matagal kasi na umilaw yung cloud dito po sa light indicator na ito kapag na-direct ko po siya sa PoE dito. Nung sineparate ko siya, so mas madaling mag-online. Kaya ganyan po yung setup ko mga kaibigan. Kung gusto niyo pong bumili ng OC200, so kung wala po kayong power supply na 5 volts, 1 ampere, bilhan nyo na din. So, yung kanyang, maibigan, dulo nitong power supply is yung pong, tawag dito, Android type ata yun. Hindi po siya C-type, okay? So, pag bibili ho kayo, bumili lang po kayo ng 5 volts, 1 ampere. So, again, ito pong LAN, papunta po dyan sa switch. Ito. So, yung, natin, cable din dito sa apat na ito, is switch, sa port na ito, is papunta dito sa switch ng OC200 or dito po sa port ng OC200. So, ito din naman ay yung internet natin. So, dito po sa modem natin, sa internet, so kailangan natin yan lagyan. Actually, may bigan, kung yung internet natin ilagay ho natin dito sa switch, pwede din naman po yung setup na ganyan. Kahit po baliktad-baliktad po yan is, pwede po yan may bigan. Ang importante ay, yun pong internet natin ay nasupplyan niya yung dalawang, yung switch pala natin para magkaroon ng internet yung atin pong, or connection yung atin pong ginagamit dito, access point, switch, at yung OC200. So, ganito lamang yung setup na pinakita ko sa inyo para po mas malinaw siya, no? So, ito namang mga kaibigan yung switch pag bibili ho kayo nito, TP-Link din po ito mga kaibigan, ay meron na po siyang power supply. Okay, mas mataas po yung voltahe nito. Pero kung bibili lang naman po kayo ng ibang switch, pwede po ata. So, kung isang access point lang naman yung inyong gagamitin, pwede na pong wala na po itong switch na ito. So, direct na lang po kayo dito sa OC200 kasi pwede po siyang gamitin kahit isang access point lamang. Pero kung multi-APs po ang inyong gamitin, is bibili ho kayo ng switch na gaya ho nito. Okay, so kung bibili po kayo maibigan, ay meron ho tayong link sa baba ng ating description. I-click nyo lamang po, bisitahin nyo po ang legit store na yan at magbibigay tayo ng mga legit store para makabili ho kayo ng talagang legit, hindi po kayo ma-scam. At kayang-kaya din po sa budget natin. Ngayon, pag gusto na nating i-set up or i-config yung ating OC200 mga kaibigan, ay di mo na kailangan pa na maglagay ho dito ng UTP cable papunta po sa computer mo. So, ang importante, ang iyong computer, syempre may internet po yan kasi i-open po ang inyo pong account sa TP-Link Umada. Okay? So, makita nyo yan ngayon mga kaibigan kung paano natin yan gawin. Ngayon, pag andun ka na sa computer mo, make sure na yun pong atin pong setup is naka-on na po lahat yan. At make sure din na meron na po siyang internet. Kasi dapat, ito pong light indicator na ito sa cloud, yun na, may nakasulat dyan na cloud, na magbiblink po yan mga kaibigan. It means, pwede mo na siyang i-set up dun sa account mo sa TP-Link Cloud, Umada Cloud, I mean. So, pag hindi po siya nagbiblink dito, ibig sabihin, hindi pa ready yung atin pong OC200. Okay? So, pag wala pang ilaw yan, hintayin mo muna na umilaw yan na magbiblink. Ibig sabihin, pwede mo na siyang ma-config or ma-set up. So, pagkatapos na ma-set up,
makita mo dito na hindi na po nagbi-blink yung kulay po dyan, kundi steady na po yan mga kaibigan. Ibig sabihin, naka-online na po yung system ho natin o yung OC200 natin. So yun nga lang yung disadvantage pag nag-brown out, minsan ay napakatagal pong bumalik yung ilaw dito mga kaibigan. And hindi mo natin siya makikita online. Okay, again mga kaibigan ha, pag wala pong ilaw yan, ay offline po kayo. Kahit hintayin nyo lamang po na mag-steady po yung ilaw na green po dyan. Dapat dalawa po yan. Okay, so naintindihan naman po siguro natin. Napakadali pong intindihin yung atin pong illustration ngayon. Kaya ngayon, pupunta tayo sa computer at ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-config ng OC200 na may access point na TP-Link AAP1110 na pwede natin siyang gawing hotspot voucher mga kaibigan. Ay, ito nga pa po lang mga kaibigan, kaya nga po mayroon tayong TP-Link dito, Umada OC200, kasi ito na po yung hardware controller ho natin. So kahit po patay ang atin pong computer, yung pong PC natin, basta open lamang ho yung atin pong OC200, always po na online yung atin pong mga access point mga kaibigan. Always po magagamit po yan. Kasi yung last video natin, nagbigay tayo ng tutorial na connected siya dun sa PC natin as server. So, yun yung naging server natin. Pero yun lang, pag pinatay natin yung computer natin, is patay din po, offline din po yung atin pong mga access point. Kaya nga po, meron pong OC200 kasi ito yung gagawin natin as server. Ito yung hardware controller natin na always din po naka-open po yan. Ang disadvantage lang kasi kapag computer mga kaibigan or personal computer yung ating gagamitin, ay talagang makalas po siya sa kuryente. Pero ito pong OC200 is 5 volts lamang ho ito and 1 ampere lamang mga kaibigan, kaya hindi po mataas sa kuryente yung atin pong gagamitin. So ito nga po pala mga kaibigan ay magandang gamitin dun po sa mga resort, dun po sa mga area na kung saan ay pag-aari ho natin yung lugar. Kung meron naman pong nag-a-apply nito sa mga tindahan na meron na pong mga kompetensya ng mga piso wifi vendor, pwede din naman po mga kaibigan. Depende na po yan sa atin. Okay, so ngayon mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo kung paano po mag-config. So tara. Ito mga kaibigan, pupunta lamang ho tayo sa browser natin at i-type lamang ho natin ang umada.tplinkcloud.com. Hit enter lang natin. So kung kayo po ay hindi pa po nakagawa ng account dito mga kaibigan, i-click lamang po nyo ang sign up tapos mag-sign up lamang ho kayo. Ano? So pagkatapos nun, pag okay na, magla-login lamang ho tayo. Balik kayo sa umada.tplinkcloud.com tapos magla-login lamang ho tayo sa nagawa ho nating account. So syempre yung gamit natin, yung password na ginamit ho natin. So click login lamang ho natin at mapupunta ho tayo dito. So click lamang ho natin mga kaibigan itong add controller para ma-add natin yung OC200 natin. So click lamang yung hardware controller. O ito, dito tayo, add. Tapos click lamang ho natin yung next. So yung kanyang device key po mga kaibigan ay nasa likod po ng OC200 natin. Dun po sa likod, tingnan nyo lamang po at ilagay ho natin dito. Pagkatapos, yung captcha mga kaibigan. So, kopya na natin. Tapos, click next lamang ho. 14BA. So, double check lamang ho natin mga kaibigan yung device kayo natin. Ay, ito pala, mali tayo dito. So, F. 30 yan. So, click lamang natin yung next. So, ayan mga kaibigan, click done. Nakita nyo po, meron na po tayong Umada controller ho dito. So, pag napunta ho tayo dito mga kaibigan, ibig sabihin, meron na ho tayong server na control, yun pong OC200 controller ho natin. So, yung gagawin natin next is, huwag na po yung i-upgrade yung atin pong OC200. Kasi may issue po kasi na magkakaproblema ho tayo. Kaya dito naman po tayo, click lamang ho ang launch. Ito pong icon na ito, click lamang natin yan, tapos mapupunta ho tayo dito. So dito tayo mapupunta mga kaibigan. So wag na po nyong i-click ang update, i-X lamang natin yan. At meron ho tayong dalawang access point na ginamit na pinakita ko po sa inyo kanina. So yung unang access point natin ay na-access na natin siya or na-set na natin siya as AP natin. So pupunta lamang ho tayo dito sa devices. Okay, so the devices, makikita natin dito yung dalawang access point natin mga kaibigan. So itong unang access point ay naset ko na siya. So ang isi-set natin dito, itong pangalawa. So ang gagawin lamang natin mga kaibigan is i-click lamang itong adapt. I-adapt lamang ho natin. Tapos magiging adapting po yan. Hintayin lamang natin mga kaibigan na magiging connected din po yan katulad ho nito.
So, next nun is provisioning. So, ang susunod nito is connected na po tayo, ano. Hintayin lang natin saglit mga kaibigan. So, ito mga kaibigan, yung status natin is connected na po siya. So, i-refresh lang natin mga kaibigan. So, ayan na po, naka-connected na ho tayo. So, yung gagawin natin next is pupunta lamang ho tayo dito mga kaibigan sa settings. Okay? Click lamang natin yung settings. Tapos, dito ho tayo sa wireless network. Ayan. So, meron na ho tayong, ito po yung una natin na access point. So, mag-create lamang ho tayo ng isa pang wireless network mga kaibigan. So, ipapangalan natin sa atin pong isang access point is, check muna mga kaibigan kung ano yung unang access point natin. Hile OC200 hotspot 1. So, lagay ko lamang ho dito is Hile OC200 hotspot 2. So, yung security natin, syempre none po yan. Click ang none. Click apply. So, ayan, makikita natin, dalawa na po sila. So, yung next natin na gagawin ngayon is, dito po tayo sa authentication. So, mag-create tayo ng new portal para sa pangalawa natin na access point mga kaibigan. So, kailangan lang natin dito is click yung portal. So, lagay ko lamang sa portal name is Hile to. Tapos, dito po mga kaibigan sa SSID network, hanapin natin yung itong pangalawa kasi itong pinakauna, tapos na po ito. So, dito tayo sa Hile OC200 hotspot 2. Ayan, dyan natin piliin. Tapos, yung authentication mga kaibigan, lagyan natin sa hotspot. Tapos, yung type is voucher. Yan. Sundan nyo lamang po mga kaibigan, ha. Okay, so scroll down ho tayo. So, dito mga kaibigan, i-explore lamang ho ninyo yun pong design ng inyong pong portal. Ito, mobile phone. Yan po yung makita sa cellphone natin. Ito naman sa PC. So, mobile phone, ano. Change natin yung background niya kasi yung pinakauna, green po yun mga kaibigan para makita ho ninyo na iba yung kulay ng portal natin. Ito mga kaibigan. So, lagay natin ng pink yung login. Login button pala to. Yung background, check natin. Kulay ng background. So, okay na yung background mga kaibigan. At least, meron pong kaibahan ng portal. Yung portal pala, yung login is po yan, kulay pink. Makikita ho naman natin, di ba? Yan lang muna mga kaibigan yung atin pong babagawin dyan. Kayo na po ang mag-explore kung paano nyo po pagandahin ang inyo pong mga portal. So, yung gagawin lang natin ngayon is, ang importante, connected or nag-set up tayo successfully. So, click lamang yung apply. Ayan, makikita nyo mga kaibigan, meron na po tayong dalawang access points sa atin pong controller, So, yung gagawin natin next is, pupunta lamang ho tayo sa dito po mga kaibigan. I-click lamang po natin ang edit. Tapos, ito pong voucher manager. Click natin yan. Okay, so, yung isa din mga kaibigan, mamaya ay lalagyan din natin ng vouchers, So, create lamang natin ng voucher. So, dito mga kaibigan, yan po yung, pwede na pong hindi baguhin yan kung ilan po yung letra na or numerong mailalagay sa code ninyo. 6, okay na po yan. Yung namang amount dito is 10. So, hindi po ito yung 10 pesos mga kaibigan. So, depende po yan sa inyo kung magkano po ang inyo pong gustong, kung magkano po ang presyo na gusto ho ninyo sa isa pong voucher, Halimbawa, itong duration niya is 1 hour. So, kung gusto niyo ng 5 pesos, so singilin ho ninyo ng 5 pesos. Sa rate limit naman, ito, custom natin. Ito sa rate limit mga kaibigan, download limit, halimbawa, bagyan mo lamang siya ng 1 Mbps, iset mo po dyan. So, ngayon, hindi na muna natin galawin yan. Default lang tayo. So, yung 10, lagay lang natin 5. 5 yung gagawin nating voucher, 5 pieces yung amount dito. Actually hindi po siya amount, kundi yun pong quantity ng voucher natin pong gagamitin. So, okay. So, click natin yung save. Makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 po yan. Kung gusto nyo naman po ng 5 hours or 8 hours, so, create vouchers ulit. So, ayan lang. Ganyan lang po kasimple mga kaibigan. So, nga pala mga kaibigan, yun pong voucher ho natin sa access point 1 and 2 is magkapareho lamang ho sila, Pwede ho natin gamitin to para sa access point 1 and access point 2. So, test natin. Try natin sa cellphone natin mga kaibigan. So, kukonek po tayo mga kaibigan sa Hile OC200 hotspot 1. Ayan, nakita ho ninyo, meron tayong hotspot 1 and 2.
So, click natin yung hotspot 1. Yan. So, nakita ho ninyo, meron ho tayong voucher code dito. Lagay lang natin dyan. 285-285-723. Tapos, click login lamang po. Yan, success redirecting ho tayo. Ibig sabihin, meron na po tayong 1 hour na nakuha. At ayan po may bigan, meron na po tayong internet. So ngayon, pupunta tayo sa pangalawang access point natin. Yung pong may pink na login yung kulay. Highly hotspot 2. So ayan po may bigan. So magkaiba ho sila. Punta ho tayo sa, pero same lamang pong voucher na gagamitin natin. Ayan, nakita ho ninyo, wala ho tayong internet. So, yung gagawin natin ngayon, kukuha tayo ng code dyan na hindi pa nagamit. So, 165 gamitin natin. 165, pinakababa. 827. So, click yung login. Success po tayo maibigan. So, pupunta ho tayo sa atin pong YouTube. Makita ho ninyo, meron na po tayong internet. So, ganyan lamang po maibigan kasimple yung atin pong pag-setup ng ating mga access point sa atin pong hardware controller na OC200 ng TP-Link. So, ganun lamang po siya kasimple maibigan yung pong pag-config ng atin pong TP-Link as voucher. Nakapartner po yung OC200 mga kaibigan. Kung kayo po ay gustong bumili ng TP-Link AEP1110, TP-Link AEP225, and OC200 mga kaibigan at yung switch na ginamit ko, ay meron ho tayong link sa description ho natin. Puntahan nyo lamang po, i-click po ninyo, bisitahin ho ninyo yan. Dahil legit store po ang binigay ko po sa inyo ng mga link sa baba ho ng ating video. Kung kayo po ay baguhan sa ating pong YouTube channel maibigan, huwag ho nyo kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating video, at ang pinaka-importante sa lahat ay mag-hit po ng ating pong notification bell. Again and again, magandang araw po sa ating lahat, and God bless us all.